Nabulag ang referee na gumaganap laban sa France at Japan at alam nyo ba na nireview ng ilang mga officials ang play na yon at nalaman na totoo pala na walang foul doon sa play na tinira ni Matthew Strazel laban sa star player ng Team Japan na si Yuki Kawamura. Dahil nga dyan magandang balita sa lahat ng Japanese fans at Asians na sumusubaybay dahil sususpendihin na ang referee na umano'y ayaw panalunan ang Team Japan. Napakarami ng tao nag-aalasa sa lahat ng social media sites kaya kumalat na rin ito sa lahat ng basketball community. Bago tayo magpatuloy, kung nais susuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Salamat nga pala sa lahat na nag-follow sa ating TikTok account. Sa mga hindi pa nakapag-follow, baka naman. Habang numinipis ang oras sa ika-4 na quarter, muntik-muntika nang manalo ang Team Japan. Kaso nagkabuhol-buhol ang pag-asa ng Japan nung panaytawag ng referee sa dying seconds na yon. Top shot naman ay tinira ni Matthew Strazel sa 10.2 seconds na lang natira. At ang kabantayan, star player ng Japan na si Yuki Kawamura. Kaso pinituhan pa si Kawamura sa tirang yon ni Strazel kaya nakakuha tuloy ng 4-point play ang Team France. At sa tirang yon ni Strazel, pinanalo niya ang France nung nagka-overtime. Tanong ng Japan coach na si Tom Hovas, imposible namang foul yun dahil kung titingnan mabuti ang review, kahit counting contact sa kamay, wala talaga. Kaya ang pagkatalong yon ang nagbigay ng sobrang pagkadismaya. Sabi ng Japan coach, ayos lang na matalo basta wag lang sa ganitong paraan. At dahil nga na-upset ulit ang Japan, do or die na tuloy sila laban sa Brazil na gaganapin ngayong August 2. Kapag nanalo ang Japan, makakasakay pa sila sa quarterfinals. Pero kapag talo, uwi na. Good news! Dahil sa maraming tao na nag-aalsa sa no foul na yon, ni-review ng ilang officials ang play ng paulit-ulit. Nalaman na kumpirmado, no foul talaga dapat. Sabihin na lang natin na walang foul sa play na yon. Kung sana walang foul kay Kawamura, sigurado mag-iibang ang takbo ng game at marahil mananalo pa ang Japan. Hindi kaya takot lang mga referees na baka matalo ng isang Asian team, ang isa sa mga biggest team sa Europe, at ayaw nila itong mapahiya. At syempre, yung host pa talaga ang kalaban ng Japan. Komento ng mga tao, talagang ayaw nitong ipanalo ang Japan. Halatang takot kayong maungusan ng Asian team. Dahil sa review na yon, napatunayan na walang foul. Sususpindihin na ang referee na pumito sa play na yon dahil ayaw nga naman ng Paris Olympics organizers na magkaroon ng bahid na issue tungkol dito. Ayaw din nilang maging kontrobersyal ang basketball event na to. Alam niyo itong mga referee sa international, masyado silang halatang masyado yung ninja moves. Kahit ngayong gilas natin nakaka-experience ng mga ganito sa kanila. Tsaka ang pinakaayaw ko sa lahat, yung hindi nila binabawi ang desisyon. Buti nga itong Paris may parusa, pero kung sa FIBA yan, ewan ko na lang. Naalala ko nung naglaro ang Gilas laban sa Brazil, tsaka napansin ko rin na ginagamit nila yung kanilang mahiwagang pito sa mga huling minuto na. Kaya siguro sinasabi nila na dapat wag puro taga-Europe ang officials kasi kawawa naman talagang Asian teams. Butas ng karayom ang kailangan daanin bago manalo. Habang yung France naman under Wemby, wala pang talo. Wala namang magawa ang Japan kundi ang mag-move on sa issue para sa next game laban sa Brazil. Ito magandang match-up. Sa palagay ko patas lang. Kudos nga pala kay Yuki Kawamura na nakakuha ng 29 points sa labang yon. At syempre good defense naman ang hatid ni Rui Hachimura. Nakita ko nga na hirap ding bantayan ng ilang taga-Pransya ang Lakers rising star na to dahil sa kanyang good hustle at solid composure. Looking forward sa next game nila, sana manalo ang Japan. Buti pang Japan, no? Sana tayo din.